Magandang araw sa Succulent Mom. So, in today's vlog, tayo ay maglilinis ulit ng garden. So, kasi medyo umaraw nung vlog na to, or nung araw na to, kaya naisip ko maglinis na lang ulit. Ito talaga yung pangit pag naka-ROS yung mga halaman natin kasi mabilis madumihan yung mga pots diba? Kaya pagka ganitong season, mas madalas ako maglinis para hindi na iipon ba. Kasi mahirap yung magpuno sila ng dumi. Lalo na tong tiles, pumapangit yung itsura niya. Nagkakaroon ng mga lumot-lumot. So, naka-fast forward na tong video na to para hindi naman kayo mainip sa paglilinis. Ito si Darly Sunshine. Medyo matanda na yung stem. So, baka ikat ko yan. So, ganyan lang. Kuskus ko lang. Para lang matanggal yung mga lumot, yung mga lupa. Tapos may mga insekto na naman dyan na gumagapang. Pero pag ito naman, mga bare months, or pag malamig na yung season, nilalagay ko na dyan yung ibang plants ko sa rack. Kasi mas maganda ang itsura nila pag exposed na sa lamig. Or yung init at lamig. Kasi mas maganda ang stress colors nila. Ito pa rin si Mendoza na parang ang bagal lumaki. Baka may idea kayo kung anong magandang soil mix kay Mendoza kasi parang hindi siya lumalaki pag maraming loam soil o baka kailangan niya ng garden soil. Baka may idea kayo. Share naman kayo sa comments. Kaya tinutungtong ko siya kasi yung ilalim ng pots ni Mendoza open lang para hindi rin masyado mababad sa tubig. So yan, diba? Ang dami na agad dumi. Ilang araw pa lang na umuulan. Nung araw na to, nang naglinis ako, umaraw dyan. Kaya nga lang, parang nung gabi umulan din. Kaya ang gulo-gulo ng panahon ngayon. Ang ganda pa naman nung araw niya nung umaga tsaka tanghali. Maaliwalas ang panahon. Kaya lang, yun nga, umulan na naman. Pero compared naman last year, mas maganda ang panahon ngayon. Masasabi ko. Kasi last year sobrang ulan. Kahit yata January, maulan pa rin dito sa amin. Kaya madami din ako nung casualties ng mga plants. So ayan, pinuskus ko lang ng basahan. Tapos binabalik ko na ulit sila. Lagi sila nakatungtong kasi para hindi mababad sa ulan. Kasi nga tiles itong pinagtutungtongan nila. May tendency na mababad sila dun sa tubig. Hindi na di-drain. Unlike pag yung may net lang sa ilalim, nakaka-drain yung tubig. Kaya pinutungtong ko na lang. Tapos ito, hindi ko pa rin nalagyan ng halaman dito. Pinupunasan ko na lang para maayos lang dyan. Tapos nag-try akong ipatong siya dyan. Kaya lang, hindi siya kasya. Baka pag pinilit ko, malaglag na yung halaman pagka nilagay ko dyan. Yung kasing ilalim ng rack ko, hindi naman siya natatamaan dyan ng araw. Kaya mag-i-tellulate lang yung mga plants pag nilagay ko dyan. So, nangyayari dyan sa pinakailalim na plants or pinakailalim ng rack, lang na ilalagay ko dyan yung mga gamit lang pang gardening. Yun din ang pangit pagka hindi tawag din, parang ladder na ayos yung plant rack mo. Kasi hindi pantay yung nakuha sikat na araw. Tapos itong devil's backbone ko na to, ang bilis lumago kaya tinrim ko na lang muna. Mabilis lang naman to kasi parang damo lang yan. Pero maganda siya pag yung bang uminit tapos lumamig, namumula yung mga tips niya. Tinusok lang din yan dyan. Tapos saka garden soil lang yung lupa nila dyan. Pag ginapit ko yan, mga ilang lang malago na naman yan. Pero yung isang variety nito, yung sa kabilang side nitong garden, meron din akong devil's backbone. Iba naman na ang niya, mabagal siya lumaki. Lalo na pag yung tag-ulan. Yan, cut lang. Dati kasing taniman ng kamatis dapat. Kaya maganda sa yung lupa dyan kasi may mga pataba.
Kaya siguro mayabong siya. Kaya lang kasi yung kamatis na tinanim ko, hindi naman sa weather, na lusaw lang sa ulan. Tapos itong rock na rin na to, linisan ko rin. Kasi mabilis din madumihan dahil nga nung puno dyan nakatabi, yung noni, nalalaglagan siya ng mga buto. Or yung bunga niya, tapos pag nabulok siya, maraming buto na naiiwan. Tapos madikit siya. Itong si snow peach ko, may mga stem na nalusaw yan. Pero okay pa rin naman siya. May tumubo pang baby. So, hindi ko na siya muna gagalawin. Kaya tingnan mo yung mukha niya. Ang laki-laki kasi na daming na higop na tubig ulan yan. Unlike dun si Chloe na nalusaw, ito mas matibay siya. Ito si Missing You. Gusto ko pa ng Missing You, yung mas malago. Goal ko rin yun, karoon ako nun. Tapos ito si Purple Delight na parang dapat din iripat na rin to Kaya lang maganda naman yung tubo niya kaya kong galawin. Yan si Claret. Nabubuhay na rin, gumaganda na. Mabilis siya maglagas pero pagka naman maganda ang season, mabilis lumaki. Si Cheesecake. Tapos, andun isa pang Purple Delight na gusto ko rin dagdagan ng garden soil to kasi parang medyo payat ang tubo niya. Ayan. Pero ang ganda niya. Yung nasa dulo, Chloe yan na pinapropagate ko. Kaso nag-stretch na siya, nag-iterelate kasi nga nasa sulok. Maano rin to madami din sana na to na propagate ko from leaves. Kaso nga, namatay nung summer, nalusaw yung mga stem. Siya na lang natira, yung pinakamalaking stem. So yan, brushing ko lang ulit yan. Ayan yung mga madidikit na pag tinanggal mo, parang nagmamansya na siya. Malakas din makasira ng bubong yan, yung puno na yan. Kasi malapit dyan yung bubong ng tita ko. Nabutas yung bubong niya dahil sa mga bunga niya. Punas-punas lang, tapos balik na ulit. Okay na. Ang ganda pa naman ng panahon na yan. Akala ko talaga aaraw na. Kasi uminit na siya. Pumasok na yung morning sun dito sa area na to Kaya lang talaga nung bandang hapon na umulan na naman. Medyo finorward ko si Purple Delight para makakasaga pa ng araw kasi medyo nag-stretch. Si Missing You na parang mamumulaklak. Pero wala siyang babies. Siguro kasi maliit ang pot niya, kaya baka iripat ko yan. Si Opalina ko na nag-stretch na rin. Pero ang ganda niya ni Opalina, favorite ko na yun. Nag-iisa kong super bomb. Si super bomb di ko rin niya ina-ROS kasi naglalagas din siya. Tapos lumiliit yung mukha. Parang si Murasaki din. Kaya si Murasaki hindi ko pinapaulanan din. Yan, okay na. Ang ganda na sila tignan. Siksika na sila dyan kasi dyan lang yung may morning sun na. Pero ito talaga si Opalina kahit na yung morning sun, nagsistretch pa rin siya. So baka napan ko pa ng mas maayos na pwesto yan.
Tapos dito naman, naisip ko na lang na imbis na itapon ko itong mga kinat ko na stem ng devil's backbone, itanim ko na lang dyan sa sulok para matakpan naman yung mga nandyan na yun parang takip ng Durabox na nilagay ko. Lumulusot kasi dyan yung pusa kaya nilagyan ko niyan. Ayan, medyo pangit siyang tignan kaya ayan, tinaniman ko na lang dyan para matakpan. Mabilis lang yan pag mga after a month magkakaroon na yun ng bagong sibol. Ito lang mahirap pag maliit lang yung garden, maliit ang space. Nagmamadali pa ako dyan kasi magsusundo pa ako ng estudyante ko. Yan, tutusok mo lang, tapos okay na yan. Lalago na sila dyan. Minsan nga, tinatapon ko lang dyan, tumutubo eh. Yan, hindi na ako sumiksik na ako sa sulok. Ang hirap kasi yumuko doon. So, dito, fast forward ko na lang kasi baka mainip naman kayo sa tagal ko magtanim dyan. Pero yan, ganyan lang. Magmamadali lang ako dyan. Kasi nga, limited lang yung oras ko. Tapos yan, magsusundo pa ako. Tapos yan, mag-aasikaso naman ako ng ibang estudyante ko. Pero yung time na yan, nakakapag-relax ako niyan. Hindi lang halata. Pero sa akin, napaka-relaxing ng mga halaman. Kahit saglit lang, makasilip ako sa kanila. Parang na-relax ako. Tapos nun, ready na ako ulit para susunod na gagawin ko sa loob ng bahay. Maglaba or ano. Sila yung nag-refresh ng utak ko, kumbaga. Nagko-condition sa akin. Especially sa umaga. Pag sinilip ko na sila, parang gumaganda na yung mood ko. So, ayan. Closer look lang. Pangit pa sila tingnan yan. Pero pag yumabong na yan, ganda niyan. So, dito naman, sa area na to, naglagay ako ng cinnamon kasi parang may mga balahibo siya. Napapansin ko. Ewan ko kung napakita ko na sa inyo. Yung nasa dulo ng mga plants. Yung pots nila, may mga parang balahibo na maliliit. Hindi ko alam kung daga or ano. Kaya, para lang sure, naglagay ako ng cinnamon para mataboy ko lang kung ano man yung dumadaan dyan. Kasi ang weird yung parang balahibo na putol-putol, ano yun. Pero hindi naman ginagalaw yung halaman ko. Pero para lang sure ako, kasi ayoko rin naman tatambayan kung dagaman yun. Ayoko nandito kasi baka mamaya matamaan yung halaman, maapakan. O kaya nga, baka kainin. Kaya yan, para sure lang naglagay ako dun sa area na yun. Dito naman, okay naman. Wala namang mga ganong balahibo. Itong berserk talagang payat. Diniligan ko yan kanina. Ganun pa din. Payat pa rin siya. So, bahala na siya dun sa buhay niya. Tapos yan, nilinis ko rin yung bubong nila kasi dumidikit din dyan yung mga dahon. Tapos pag dumikit, malagkit. Ang hirap tanggalin. Tapos, isa rin reason kaya dumidilim yung bubong or yung plastic niya. Ayan, ang daming yung mga parang maliliit na bulaklak pa dyan. Yan lang. Pero baka palitan din to ng asawa ko. Baka next year na lang para kasi hindi rin pwedeng hindi papalitan kasi nangingitim. Naglulumot na kasi yung ibabaw niya. So magdidilim. Maapektahan yung halaman, hahaba. So, last linis na yan. Pulot na ng mga nahulog kong dahon. Yan, bato-bato mo lang dyan sa dilid. Ang ganda sana ng panahon talaga dyan. Namiski yung ganyan yung maaraw. Tapos nakatambay ako sa garden. Akala ko tuloy-tuloy na yun pala. Uulan pa rin. Diba ang lalaki ng dahon ng noni?
Kaya pag nahulog siya, ang pangat niyang tignan. Tapos yan, pulot na lang ulit dyan. Patapos na ako dyan. Nalaglag ko na lang doon kasi pataba din naman yan sa mga halaman. So, yan yung final look. Sarap sa mata pag medyo malinis na. Ito, okay naman yung mga halaman ko. Yan. Yung mga nasa dulo na yan, mga dating laman yan. So, wala na. Patay na. So, yun lang muna for today's vlog, guys. Sana nag-enjoy kayo. Comment naman kayo, like, and subscribe. Thank you for watching. Bye!